child and forever I am. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, how I love to proclaim it, His child and forever I am. Redeemed and so happy in Jesus, no language my rapture can tell. I know that the light of His presence with me doth continually dwell. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, how I love to proclaim it, His child and forever I am. I think of my blessed Redeemer, I think of Him all the day long. I sing, for I cannot be silent. His love is the theme of my song. His love is the theme of my song. His love is the theme of my song. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, how I love to proclaim it, His child and forever I am. His child and forever I am. His child and forever I Maralyn? Ang sagot ta, po ta sa aplikasyon. Madadayag nagpasalamat kami kanimo Ginoo Amahan na ikaparas sa langit. Ako ang kalipay pasalamat kanimo sa imong pananayon ni Kasya ug kanami sa paghimo kanamo nga usa kami sa online worship study. Aba na tira makaigsunan karon sa lain mga lugar. Salamat sa imong pagdiktar ka namo Ginoo mga panalangin ug Kasya nga mga dawat sa kanang panahon buong semana. Nagkanakat kami aron sa paghimaya pagsimba ng adlaw nga balaan nga adlaw pahulay. Among gipangayo ang imong presensya sa usa ka namo nga sabtan nimo Ginoo. Tagaan mo kaalam dalang espiritu nga masabtan namo ang mga pulong nga among pagatunan inyong kagabion. Kauban sa mga igsoon. Among gipangayo diha pud salig ito diyan sa ngaran ni Amen. Thank you so much. Mr. Hanadel, whenever ready. Okay po. They looked at him and saw a simple man, a carpenter with healing in his hands. They saw him calm the sea and healed the dying man. They saw, but could they really understand? They could not. They could not. Though they tried, they could not. He was just a simple carpenter, but with healing in his hands. But
really understand. They could not. They listened to the teaching that they heard and wondered at the mystery of his words. They wondered what he meant about our Father's plan. They heard, but could they really understand? They could not. They could not. Though they tried, they could not. They listened to the teachings about our Father's plan, but could they really understand? They could not. So finally at home, a rugged cross, they killed the men who would not suffer loss. And when at last they took what willingly he gave, he died. What could they keep him in the grave? They could not. They could not praise God. They could not. And when at last they took from him what willingly he gave, could they keep him in the grave? Could they keep him in the grave? Could they keep him in the grave? They could not. They could not. Praise God. They could not. And when at last they took from him what willingly he gave, could they keep him in the grave? Do they keep him in the grave? Do they keep him in the grave? They could not. They could not. Amen. Thank you, Sister Annabelle. Okay, so our study for this evening, mga kapatid, is um, not that long. Ito po ay simplified. Yung pong ating pong slides ay simplified, mga kapatid, and probably ay easy to understand. Pag mayroon po kayong question, you can interrupt me anytime. Kapag palagay po ninyo meron po kayong hindi na-gets. Okay? So, doon po sa slide na atin pong na-send, nakalagay po dyan the temples, type, and antitype. Okay?
So, our key text can be found in 1 Kings 6, verse 7. And the house, when it was in building, was built of stone made ready before it was brought thither, so that there was neither hammer nor axe nor any tool of iron heard in the house while it was building. Um, Ganun po kagaling mga kapatid yung pagkakagawa ng temple. No, amazing. Yun pong pagkakagawa ng temple mga kapatid. Bakit? Bakit po amazing mga kapatid? Pag gumawa po tayo ng bahay sa atin ngayon, pag gumagawa tayo ng bahay, maingay, may lagari, may martilyo, may sinsil, o kahit ano pang mga naririnig natin kapag gumagawa ng bahay. Okay? So ano ang point mga kapatid? Point na kailangan nating tandaan mga kapatid dito is that the temple na ginawa ng Panginoon o pinagawa ng Panginoon kila Solomon ay siya mismo ang nagdisenyo. Siya mismo ang gumawa at tawag po dyan, nag-blueprint. Okay? So siya po lahat ang nag-blueprint mga kapatid. So, amazing ang pagkakagawa ng Panginoon at pagkakagawa ni Solomon dahil nung ito ay ginagawa mga kapatid, hindi ka makakarinig ng ingay. Okay? Hindi ka makakarinig ng ingay. Okay? So, point. Okay. Oops. Lagyan po natin ng para mas clear of Solomon's temple. Okay? Baka mamaya malito po tayo eh. So, amazing point. Okay. Okay. Amazing point. Okay. So, this is an amazing point, mga kapatid. Okay? There was no noise being heard in the building of Solomon's temple. Palayan po rin nyo yun. Wala kang marinig na lagari, wala kang marinig na martilyo na pumupukpok. So, ganun po katahimik mga kapatid, ka-peaceful ng itinatayo po yun pong templo na yon. Okay? So, ganun kaganda ang paggawa ng templo sa panahon ni King Solomon. Now, question, Brother Terra, bakit kailangan pa natin pag-usapan yan? Bakit kailangan pa nating ungkatin ang mga bagay na yan? Why? Diba? Meron tayong mag-question siguro tayo. Bakit? Mga kapatid. Tinan ko lang po siglit ha. Okay. Sino po nakakakilala kay Sister Excel L. Valmores? Sino po nakakakilala sa kanya? Sa mga kapatid? Magandang gabi po. Nakilala ko siya sa Bohol noon. Okay. Tapos, narinig ko na, sa pagkakaalam ko sa time na yon nung nakausap ko siya ay
Parang member siya sa kay Ariel Dacotanan. Oh, okay, okay. Pero, umalis, umalis na siya. Okay. Yung So, nasa Bohol siya. Okay. taga Bohol siya, tapos hindi parang formerly a member of Ariel Dacotanan, tapos, umalis siya, hindi na siya ex-member siya, kumbaga. Okay. Thank you so much, Sister. Opo. Nagulat lang po ako kasi hindi ko siya kilala, pero nandito po siya sa ating sa chat group na PH and making a thumbs up. So whoever added her, probably siguro si Brother JR, I don't know. Thank you so much, Sir Jen. Okay. So, ngayon, bakit? Excuse me lang, Brother Terema. Yes po. Magtanong lang po ako. Sure. Paano po naging possible na yung ginagawa ang building ay wala talagang noise? Paano po siya naging How possible? was that possible? Okay. So, teka lang po Okay, there you go. So, andito po yan sa next passage. How was it possible? Ito po. Okay, so, again, point na dapat nating tatandaan sa pag-aaral na ito, there was no noise being heard in the building of Solomon's temple. Okay? Now, paano naging possible yan? Andito po ang sagot sa next na passage natin. Nasa prayer thought pa lang, pero masasagot na yung question mo, Sister Dalia. Now, kung meron pong pwedeng mag-post, Ephesians 2:19-22, paki-post po. Ephesians 2:19-22. Para makita po natin yung background nitong sinasabi ni Sister White dito sa Bible Commentary Volume 2, page 1029. Kung meron po pwedeng mag-post. Okay, let me try. Ephesians. Oh, sorry. Ephesians. Okay. Ephesians chapter 2:19-22. KJV. There you go. Okay. So, paano po natin ito mga kapatid? Para makita natin yung tanong ni Sister kung paano naging posible yun? No, kakaiba nga naman yun. Hindi basta-basta magawa ng mag-construction. Pero sa pamamagitan ng Panginoon o sa pamamagitan ng katalinuhan na binigay ng Panginoon kay Solomon, naging posible siya. How? Yan po yung mabasahin po natin sa next natin na statement. Okay, thank you so much, Sister Hannah-Dale. Now therefore, ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. So, sa ngayon po sa binabasa po natin, tayo rin ay templo. Okay? Tayo po ay bubuo ng isang spiritual na templo. Na ang ating pundasyon ay si Jesucristo at ang mga apostoles at ang mga propeta, at ang pinaka pundasyon o yung panulukang bato, cornerstone, ay si Jesus Christ. Okay mga kapatid? So tayo pala ay templo. Bawat isa sa atin ay bahagi ng isang templo na kanyang binubuo. Now, how was it possible? So dito po ang sagot. Basa po tayo, Bible Commentary, Volume 2, page 1029. Last slide na akin pong sinend. Now, bakit importante nating pag-aralan ang bagay na ito? Ito po ang sinabi ng inspiration. A type of God's spiritual temple. So yun palang templo ng Panginoon.
doon sa First Kings na kaninang binasa natin sa ating key text ay type siya ng spiritual na templo ng Panginoon. The Jewish temple was built of hewn stones quarried out of the mountains, and every stone was fitted for its place in the temple, hewn, polished, and tested before it was brought to Jerusalem. So ano palang nangyari, Sister Dalia? Bago padalhin sa Jerusalem, yun pong bato ay meron na siyang sariling sukat at tamang kalalagyan. Ang talino po ng mga builder nito, no? Mamaya malaman natin kung sino ba kasi ang naging promotor niyan. Bakit ganun kapulido at katiyak yun pong paggawa ng templo na ito. So, sangayon po sa binabasa po natin, ang pagpapakinis ng bato, mga kapatid, sa panahong yon ay dito po ginagawa para mas maintindihan po natin, okay? Quarry, okay? Ito po yung quarry na tinatawag. Okay, let me pause it. Yan yung quarry. Okay? So yung quarry po ay doon po kinukuha yung bato. At doon po mismo sa bundok ay sinusukat na mismo yung pong bato. Okay? So bago pa ibaba sa Jerusalem, doon sa bundok, Sister Dalia, ay sinusukat na yung bato. Ang galing po, di ba? Kaya wala kang maririnig doon sa Jerusalem na maingay. Walang tunog. Kasi pagdating ng bato doon, ipapatong na lang siya. So, sa bundok lang siya maingay, Brother Tera. Yes po. Yes po. Sa bundok lang siya maingay. Now, tignan natin. Continue po tayo. And when all were brought to the ground, the building went together without the sound of axe, hammer, or hammer. So wala kang maririnig na yung parang magsasapsapan pa, mga kapatid. Point natin itong mabuti. Kasi kailangan po nating tatandaan na sa templo ng Panginoon, wala pong maingay. Mamaya malaman natin, ano ba yung templo na tinutukoy mo, Brother Tera, na hindi na kailangan mag-ingay. No? So yan ang titingnan natin mamaya. Now, this building represents God's spiritual temple. So yung building na yon sa panahon ni Solomon, yan ay kumakatawan sa spiritual na templo ng Panginoon, ng Diyos, which is composed of material gathered out of every nation and tongue and people of all grades, high and low, rich and poor, learned and unlearned. These are not dead substances. So, sa ngayon po rito, tayo pala yung ang materialis na ginagamit po pala sa templo ng Panginoon, ayun po mga tao sa iba't ibang lahi, iba't ibang lipi, marunong, edukado o hindi, mataas o mababa na uri ng tao, rich and poor, mayaman at saka mahirap, nakapag-aral at hindi nakapag-aral. At hindi po ito, these are not dead substances to be fitted by hammer and chisel. Point natin, mga kapatid. Point. Lively stones do not easily, wrong spelling. Mami, easily broke or easily break? Lively stones do not easily broke or break. Break? Ikaw, Mami. Help me. Easily broke? Okay. Easily broken? Mamaya, tingnan natin yung tama ba yung grammar natin. Okay, so, ito po yung point natin, mga kapatid, no? Ang ginagamit po sa panahon noon ay tinitingnan po nila yung buhay na bato at saka yung patay. Yung patay po, mga kapatid, madali po siyang magiba. Okay? Ayan. So ito po yung dead stones. Okay? Ito po yung itsura ng dead stones. Okay.
wait lang po pag dead stones po siya, ay madali po siyang magiba. Sorry, tawag yan, madurog. Yan. So, madali pong madurog ang dead stones. Pero ang lively stones, or yung buhay na bato, mga kapatid, ay hindi siya madaling mabasag. Ano pala ang ginagawa? Isa si zero. Okay. Thank you. Okay. Now, so nakita po natin, mga kapatid, na ang templo ng Panginoon, again, sorry, ang bato, ang buhay na bato, mga kapatid, ay hindi po, tawag yan, hindi po madaling mabasag. So, ang ginagamit po ng Panginoon ay yun pong buhay na bato, hindi po yung patay na bato. Okay? So, paano ba natin malalaman na isang buhay na bato at saka isang patay na bato? Okay? Anyone has, meron ba kayong naisip, mga kapatid, na paraan para malaman natin ang sarili natin ay buhay na bato ba o patay na bato? Sa sarili natin mismo. Ikaw sa sarili mo. Paano mo masasabi sa sarili mo na ako ay buhay na bato na hindi ako madaling masira? Ano po ang pwede nyo maibahagi, mga kapatid? How are you going to know if you are a lively stone or a dead stone? Anyone, mga kapatid? Okay. Para po mas madali po natin trials. Very good. Trials, makakapagsabi sa atin kung ano ba tayo. That is very true. Pero as reflection, balikan po natin yung 22 traits of Christian character. Balikan niyo po yon. Tingnan niyo po doon kung saan tayo nagkukulang doon. Kung marami tayong hindi nagagawa o natutupad doon sa 22 traits of Christian character, we are dying stones, mga kapatid. Pero kapag reflect natin, medyo nakakaya natin ito at sa tulong ng Panginoon, yon, mga kapatid, then it shows that you are lively stones. That you can endure trials, fire, heat, rain, pugso ng tubig, mga kapatid. Okay? So, yan po yung para madali po natin makita yun pong ating sarili. Reflection. Magkaroon po tayo ng reflection lagi. Okay, now let's continue. So, continue reading. Sabi po rito, these are not dead substances, hindi yan mga patay na mga bato, to be fitted by hammer and chisel. So kapag ka pala, mga kapatid, pinalo na, okay? Pagka pinalo na ng bato, sorry, ng martilyo, yung bato, pag nadurog yan, patayan. Pero kapag natili siyang buo, yun po yung hinahasa. Okay? Yun po yung sinasapsapan. Yun po yung pinapakintab. Meaning, mga kapatid, ang lively stones kayang pakintabin. Pero ang dead stones, kahit anong kiskis mo, kahit anong pagpapakintab mo, magaspang pa rin. Okay? Now let's continue reading. Simon, can you read this one, please? This read it aloud. This one. They are living stones, quarried out from the world by the truth. And the great master builder, the Lord of the temple, is now hewing and polishing them and fitting them for their respective places in the spiritual temple. Okay. So, nakita natin ngayon, mga kapatid, kung bakit ginawa ng Panginoon,
Bakit ginawa ng Panginoon na walang naririnig? Bakit sa panahon noon ay gumawa ang Panginoon ng paraan sa pamamagitan ni King Solomon na dapat ay walang maririnig sa kanyang building of the temple. Kasi yun po pala yung magiging type sa gagawin ng Panginoon sa kanyang spiritual na templo. Sino ang master builder? The master builder is the Lord Himself. Okay? So ang Panginoon mismo po ang nagiging ang Panginoon po mismo ang tatatag nito. Siya rin po ang nagbibigay sa atin o siya rin po yung humahasa, hewing, sumasapsap at polishing, nagpapakinang, nagpapakintab nitong mga buhay na bato para maging karapat-dapat or fitted siya doon sa may tamang kalalagyan doon sa kanyang spiritual na templo. When completed, this temple will be perfect in all its parts and the admiration of angels and of men, for its builder and maker is God. So, sangayon po rito, mga kapatid, sa ating binabasa, kapag ito pala yung tawag po rito na gawa na, okay? Pag ito pala yung nagawa, mga kapatid, na kompleto, ito po ay perfecto sa lahat ng aspeto. Lahat ng bahagi nito ay perfecto. Wala kang makikitang hindi perfecto dito po sa spiritual na templo. So hindi po pwedeng sabihin natin na kami ang bumubuo ng spiritual na templo. Okay? Kami ang bumubuo ng spiritual na templo. So hindi pa po natin pwedeng masabi yun, mga kapatid, na tayo ngayon ay bahagi na ng spiritual na templo ng Panginoon. Not yet, mga kapatid. Tayo ngayon ay nasa quarry pa lang. So ano pala yung quarry? Sa ngayon sa binasa po natin, the quarry represents the world. Yun po yung quarry. Right? So quarried out from the world by the truth. So ano ang nagkumuha sa atin mula doon sa world? That is the truth. Now, ang period na kasunod, still in the world, kailangan niyang i-polish. Okay? Kailangan siyang pakinangin, pakintabin, at kailangan siyang sukatin na eksakto na mayroong tamang kalalagyan doon sa templo. Katulad sa panahon ni King Solomon. Okay. So, punta tayo dito sa next natin na slide. Okay. So, ito po yung una nating titingnan. Okay. Bibilugan ko po mga kapatid, ha? Okay. Oops, undo. Nahihirapan po ako dito sa aking Okay. In red po, ha? In red. Okay. The very first ever temple na tayo'y nagkaroon. Very first temple. Very first temple is the temple of King Solomon. Okay, yan po yung pinakaunang templo. So, dun po sa mga kapatid na nandito, kung titignan po ninyo yung chart, yun po biniligon ko ng red. Going to the left, to the right. Okay, papunta po sa right. Yan po yung unang, yan po yung, tawag po ito, sequence of events. Okay? Sa type ng temple. Okay? Yung upper part, that is the type of the temple, at yung lower part is the spiritual temple. So yung una po natin itatouch ay yun pong nasa taas, the very first temple. Okay? The very first temple in type. So ano po yan? So tingnan po natin kung kailan siya na-reveal, kung kailan siya na-construct, at kailan po siya nasira.
Okay? So, nandito po yung reference natin, mga kapatid. So, ang construction po niya is around 1014 BC or 1014 before Christ. Okay? Mababasa po ang kanyang build sa 1 Kings chapter 5 verse 17 to 18 at hanggang sa chapter 6 verse 7. 6 to 7. So, yan po yung type natin. Diyan po siya nagkaroon ng construction. Okay, diyan po tinatag ni King Solomon. Okay? So, the first temple was built by King Solomon. So, nung pong ginawa yun, mga kapatid, nung pong ginawa yun ay yun po yung pinakamagandang templo sa balat ng lupa. Okay? So, ganun po siya kaganda. At namamangha po ang napakaraming tao kapag siya po ay tawag po ito, pagka siya po ay nasisinaga ng araw. Kasi nagniningning po ito. Okay? Now, kailan na-distract naman? Kailan sinira? Kailan giniba, mga kapatid? Yan ay giniba sa panahon ng Babylonian period, that is around 606 BC. Okay? So 606 BC, sa pamamagitan ng Babylonia, ay giniba o sinira po yun pong pinakaunang templo ng mga Israelita na ginawa ni King Solomon. Okay? So, ang nangyari po, noon pong nasakop yun pong Jerusalem or yun pong templo, mga kapatid, ay pinalitan po ito ng paganong pagsamba. Sa Daniel chapter 3 verses 1 to 7, ang ginawa po ni King Belteshazzar. Okay, check nyo nga po kasi baka mamaya nag-iisip ako Belshazzar or Belteshazzar. Wait po Belshazzar ba? Check po natin kasi baka mamaya magkamali po ako nalito po ako sa dalawa eh. Dito tayo sa Then Nebuchadnezzar king sent together the princes. So King Nebuchadnezzar pa dito. Tapos furnace. Okay. So ito po yung panahon ni King Nebuchadnezzar pa pala. I'm thinking about King teka lang po, tingnan ko yung next na king. Oh. Rapid. Okay. Wait lang po. Saan ba umabot yung King Belshazzar? Thank you, son. Okay. So, King Belshazzar, yung apo ni King Nebuchadnezzar. Okay. So, sa panahon ni King Nebuchadnezzar, mga kapatid, ay niyurakan, pinalitan yun pong worship ng Jerusalem at ginawa po itong pagan worship or yun pong mga Diyos-Diyosan. Okay? So, yun po yung nangyari. Yun po yung ginawa. Okay? Now, sa ngayon po sa pagkagawa nito, ay tumagal ito ng kulang-kulang 100 taon. Okay po? Kulang-kulang 100 taon bago po bumagsak. Around 70 to 80 years bago bumagsak yun pong Babylonia. Sa kamay naman ng Medo-Persia. Alam natin yung history. Hindi ba? So, sa kamay ng Medo-Persia, bumagsak, natalo po yun pong Babylonia. That is around 539 BC. Sa pamamagitan po yan ni King Cyrus. Okay? Doon po nagkaroon ng tinatawag na pagbagsak yun pong Babylonia. So mga kapatid, dyan po sa atin pong chart, ipinakita sa atin kung sino ang nagtatag. So dito po sa study po natin, sinabi po kung sino ang nagtatag at sino po yung nagpalit ng
Sino ang sumira? Sino ang nagpalit ng pagsamba? Yun po ay tinatawag na Babylonia. At pinakita din po dyan, yun pong pagbagsak ng Babylonia sa kamay ng Medo-Persia. Okay? So, sa ngayon po sa history, sa ngayon po doon po sa atin pong pinag-uusapan ngayon, ang Babylonia ay, ang Jerusalem ay na-destroy. Okay? Na-destroy pagkatapos napalitan ng panibagong pagsamba. Yan po yung nasa chart natin. Pagkatapos, matapos niyang mapalitan ng pagsamba, gumawa ang Panginoon ng pamamaraan para magiba itong pagsambang ito. Masira itong Babylonia na siyang nagmay-ari, nag-angkin ng Jerusalem. So, makikita rin po natin sa chart. Ito po, para po maintindihan po natin at matutunan natin gamitin yung pong chart, mga kapatid, okay? Yan. So, pagkatapos nun, the empire or Babylonian Empire fell. Okay? Yan po yung next, mga kapatid. Talo. Okay? Talo. Yun pong Babylon. Now, next. So hanggang dyan po muna tayo sa type. Okay, yung type, dyan muna sa taas. Tingnan niyo po, nakita po rin yung taas, di ba? Yung upper part. Now, let us go with the sa antitypical first spiritual temple. Yung unang spiritual na templo. Okay? Dito naman po yun sa lower part. So sa lower part naman tayo. Lilipat tayo sa lower part. Okay? Okay. So dito naman tayo sa lower part. Okay. So ang pinakaunang antitypical na spiritual na templo. Okay? Yung katumbas ng unang templo ni Solomon. Okay? Yung katumbas ng unang templo ni Solomon. Okay? So, construction. Okay? Kailan itinatag ang unang spiritual na templo? Okay? Ang construction po niyan ay makikita natin sa Acts chapter 4 verses 10 to 11, Matthew chapter 21 verse 42, Desire of Ages, page 596 to 598. Okay? Section. Kita po natin, no? Okay? So, yan po ay sa panahon ng mga apostoles. Si Jesus Christ, mga kapatid, yun pong gumawa niyan. Okay? Siya po yung gumawa niyan. Kaya po si Jesus Christ is the antitype of Solomon. Okay? Now, kailan naman nagiba o kailan nasira, mga kapatid? Okay? Kailan siya nasira? Kailan nawala itong spiritual na templo, itong mga tinatawag na Christians? Okay? Kailan yan? Kailan sinira ng antitypical Babylon? Kasi mayroong Babylon, ang ginamit ng Panginoon noon para sirain yung unang templo ay yun pong Babylonian Empire. Sa panahon naman natin ngayon, or sa panahon ng mga disciples, ang ginamit naman po ng Panginoon dahil sa kailangan matupad yung type and antitype at pinahintulutan ng Panginoon ang Roman Empire para sirain yun pong unang spiritual na templo. Paano po sinira yon? So alam po natin sa history, destruction
by antitypical Babylon. Kung naalala po ninyo, yan po yung panahon ng persecution. Okay? Yan po yung panahon ng persecution. Yan po yung commonly known as Dark Ages. Sama nyo na po yung martyrdom. Okay? Yan po. Pinagbawata yun pong mga mga disciples, apostles, pagkatapos yung mga followers, pagkatapos yung mga Christians. So yan po ang ginawa ng Babylonian, antitypical Babylon, Papal Rome. Okay? Now, pinalitan ng worship yun pong tunay na pagsamba. Ano yung tunay na pagsamba? Araw ng Sabado. So the first antitypical spiritual temple, ang kanilang pangingilin ay Sabbath. Pero ito ay di-replace or pinalitan ng Babylonian or antitypical Babylon, which is Papal Rome. So sa Daniel chapter 8 verses 11 to 12 ay yan po yung tala na pinalitan yun pong kautusan sa pamamagitan ng Roman Empire. So imbis na Sabado ang pagsamba, ginawa po nilang linggo. So yan po ay tumagal ng mahigit 1,000 taon, mga kapatid. Mahigit 1,000 taon na ginawa po yan ng Roman Empire. Now, kailan naman natalo or kailan bumagsak yun pong Roman Empire or yung pong antitypical Babylon? The fall of Papal Rome is around 1798 by the Reformers. So, ang sumira po, mga kapatid, ay Reformers. Nagsimula po yun ng 1500 hanggang 1798 nang tuluyang mahuli si ang kanilang Pope. Okay. Okay, now, continue tayo. Yan po yung first antitypical temple. Now, remember, mga kapatid, remember na nandyan 538. Okay, ayoko pong tawag ko rito. Ayoko pong tawag ito, mawala yun pong date. Okay? So kung gaano kalayo or kalawak yun pong duration ng ayan, Papal worship setup. Ayan. So nakikita po ninyo yung sa next slide, nakalagay po dyan yung Papal worship setup. Okay? So makita po ninyo yung Papal worship setup. Kung nakikita po ninyo yung Papal worship setup, yan po ay tumutukoy sa pagpapalit ng Brother Dennis, naka-on po yung microphone niyo. Thank you so much. Brother Dennis, thank you so much. Okay, now, let's continue. So yun pong binaksan ko ulit. Nakalagay po dyan 538 hanggang 1798 or commonly known as the 1,260 years, mga kapatid, prophecy, which is called Dark Ages. So, okay, Brother Dennis. Okay? So, ang tawag po rin ay Dark Ages. So, pinalitan po nila yung pong pagsamba ng Sabado papunta sa Linggo. At sangayon naman po sa pagbagsak nito, please pa-add ako sa study room. Thank you. Okay, wait. Add lang natin si Sister Grace. Okay. Okay. Grace Lynn. Grace Lynn. Okay. There you go. And then add. Okay. Added, sister.
So, okay. So, sa ngayon po ito, sa atin pong pinag-uusapan, ang first antitypical spiritual temple, mga kapatid, ay nasira sa pamamagitan ng Roman Empire, the antitypical Babylon. Ngayon, natalo naman or nasira naman ito pong Papal Rome noong 1798. So, sangayon po dito sa chart pa rin po natin. Hindi po tayo alis sa chart na yan. We will be using only one chart. Okay. So, andito po, mga kapatid. Okay. There you go. So, from year 1798, mga kapatid, the fall or the fallen power of papacy. Okay? Bumagsak po yun pong papacy. So, yan po yung first antitypical spiritual temple. Paano siya nasira, paano siya nabuo, paano siya ibabalik ng Panginoon maya-maya. Okay? So, nakuha po ba natin? So, again, yun pong first. Okay? Para po mas madali natin makita. Madali po ninyo makita. There you go. So, ito po yung type and antitype, mga kapatid. Okay? Type and antitype ng unang templo. Yan, in blue. Okay? So, yung nasa upper part, that is the type. Yung lower part, yun po yung antitype. So, natapos po natin, mga kapatid, ang parehong unang templo. Yung type at saka yun pong antitype. Okay? So, nakita na po natin siya. Now, papasok tayo sa sunod na bahagi ng ating pong pag-aaral. Ang sunod na bahagi ng ating pong pag-aaral ay Second Temple. Okay? Ito po yung ikalawang templo. So, nakita natin ang unang templo ay nagiba, nasira, winasak, mga kapatid. Okay? Winasak yun. So, pagkatapos wasakin yun, mga kapatid, pagkatapos yun wasakin, nangarap ang mga Israelita na magkaroon ulit ng kanilang sariling templo. Kasi nawala po yung templong una eh. Yung pinatayo ni King Solomon, yung napakagandang templo ni King Solomon. Nawala. Meron po. So, nagiba yun. Sinira yun ng Babylonia. No? So, ngayon, gumawa ang Panginoon ng paraan kung paano maibabalik yun pong kanilang templo. Yun pong pagsambang totoo. Paano nyo yung gagawin? So, ang ginawa po ng Panginoon, ginamit po niya ang Medo-Persia para talunin ang Babylonia sa katauhan ni King Cyrus. Okay? Now, sa entire Bible, mga kapatid, is sa aklat ng Biblia. Sa buong aklat ng Biblia ay meron lang pong isang tao, nag-iisang tao na pinangalanan bago pa siya ipanganak. 1,000 taon ang hindi po ako nagkakamali, not 1,000 na, 100 years. Hundreds of years bago siya ipanganak. Okay? Ha? No. Ito, papakita ko po sa iyo. Mayroon yatang kumakatok, mami. May kumakatok. Oh, okay. So, alam ko meron. Okay. So, dito po tayo punta po kayo sa Isaiah. Dito tayo sa Isaiah, mga kapatid.
Dito tayo sa Isaiah chapter 45. Dito tayo sa Isaiah chapter 45, mga kapatid. Okay. Si Isaiah po ay hindi po nabuhay, mga kapatid, sa panahon ni King Cyrus. Okay? Now, let's read it. Sabi rito, Thus saith the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have holden, to subdue nations before him. And I will loose the loins of kings, to open before him the two-leaved gates, and the gates shall not be shut. Ito po ay prophecy ni Isaiah patungkol kay Cyrus daang taon bago ipanganak si King Cyrus. Daang taon bago ipanganak si King Cyrus. Now, mga kapatid, interesting point na dapat nating tatandaan, sangayon sa Biblia, si King Cyrus ay gagamitin ng Diyos para mag-conquer ng mga bansa. So ang kaharian ng Medo-Persia ay ginamit ng Diyos, mga kapatid, para tuparin ang bagay na kanyang ninanais. Now, continue tayo doon sa ating templo. So ang ginawa po, sangayon po doon sa ating pag-aaral, at sangayon po sa history, ay ginamit ng Panginoon si King Cyrus para talunin yung Babylonia. Pagkatapos niyang talunin ang Babylonia, mga kapatid, pagkatapos niyang talunin ang Babylonia, meron pong tatlong magkakasunod na decree na gagawin bago maitatag ulit yun pong ikalawang templo. Sa loob ng 70 taon, okay? Sa loob ng 70 years, mga kapatid, 70 years, napasakop ang mga Israelita under Babylon at pinutuloy ng Panginoon sa pamamagitan ng Medo-Persia. Now, let us go with our chart. Sorry, next slide. There you go. So ito po yung una, pangalawa, at pangatlong decree. Okay? Okay. Space. There you go. Okay. So, ano po yung unang decree? Sino ang gumawa? At ano po yung naging solusyon? So, ganito po ang nangyari, mga kapatid. The first decree, after the death of Darius, Cyrus decreed the rebuilding of the temple, as prophesied in Isaiah 44, 26 to 28, and 45, and also in Ezra chapters 1 to 3. So, nagkaroon ng decree si King Cyrus. So, nung namatay si King Darius, so ang unang nag-conquer ay King Darius. Yun po yung inabutan ni Daniel. Okay? So, inabutan ni Daniel si King Darius. Yun yung nagpatapon kay Daniel doon sa Lion's Den. Pagkatapos, kinumagahan, dahil mahal ni Darius si Daniel, sabi niya, sige, ilabas siya. Pagkatapos, namatay si Daniel, namatay si King Darius, at pinalitan po siya, kung hindi ako nagkakamali, ay 3 hari pa ang dumaan. Pagkatapos ni King Darius, ay may 3 haring dumaan bago si King Cyrus. Okay, now, 2 or 2. Pagkatapos, nung naging hari si King Cyrus, nagkaroon po siya ng decree. Okay? Ano po yung decree niya? Ang decree po niya ay i-rebuild ang templo. Okay? So, nandyan po sa Isaiah 44, verse 26 and 28, yun pong history ng sinabi ng Panginoon na itatatag ni King Cyrus
Yun pong, yun pong templo. Yan po yung prophecy. Now, sa kasawiang palad, sa kasamaang palad, mga kapatid, ang gawain ng pag-rebuild ng temple ay hindi, mga kapatid, mayari-yari o hindi man lang masimulan-simulan. Sino po ang dahilan, mga kapatid? Ang dahilan mismo ay yung pong mga factitious Jews, mga Hudyo mismo. Ang pumipigil sa templo, mga kapatid, para ito'y ma-rebuild sa history, or yung pong ikalawang templo, yung literal na templo, ay ang mga factitious Jews, yung mga tiwaling mga Hudyo. So sabi niya, okay na kami dito sa lugar ng Medo Persia. No, hindi na namin kailangan bumalik doon sa aming sariling lugar. So yun po yung nangyari. That is a decree made by King Cyrus. So hindi nangyari yon, hindi natupad. Pero yan ay initiative ni King Cyrus. Now, sa second decree naman, so punta po tayo sa second decree, permission to exit brethren. Murag sleepy na ko, labad ako. Okay, brother Dennis. Now, let's continue. Sa second decree. At what happened in second decree? Ano pong nangyari sa second decree? The decree was renewed by King Darius. So si King Darius po kasi, hindi ito yung Darius na inabutan ni Daniel. Mga kapatid, okay? Si Daniel ay patay na, yung unang Darius ay patay na. Ito pong Darius na ito ay kasunod na Darius. Okay? Now, si King Darius ay habang nagbubukas doon sa kanyang aklatan o doon sa kanilang tawag dyan, kung saan itinatago yung kanilang mga letters, okay? Yung mga laws nila. Pagpunta ni King Darius doon, nabuksan niya itong decree ni King Cyrus. Sabi ni King Darius, teka lang. Ito bang decree na ito ni Cyrus ay natupad na? Okay? Natupad na ba ito? Nakita niya na hindi nagkaroon ng templo ang mga Hudyo. Wala silang sariling templo. O sige, i-renew natin yan. Okay? I-renew natin yan. So sinabi ulit ni King Darius na ipatupad. Sa kasamaang palad pa rin, mga kapatid. Dahil sa inilathala lang ulit yung decree ni King Cyrus, okay, inilathala lang ulit, ay walang nangyari na naman. Merong mga opisyal na mga Hudyo, kasi may nagkaroon na sila ng mga katungkulan, sabi nila, wag na tayo bumalik doon, dito na lang tayo. So ayaw namin bumalik doon sa Jerusalem. Ayaw namin magtayo ng sarili naming templo. Yun po yung ginawa nitong mga Hudyo. Yung mga hindi totoong Hudyo, meaning totoo silang Hudyo sila by blood, pero yung mga hindi tumutupad sa sinabi ng Panginoon. Now, sa ikatlong pagkakataon, since nakita ni King Darius na, teka lang, parang hindi pa rin nasunod, hindi pa rin natupad yung decree ni King Cyrus. So sa third decree po, sa Ezra chapter 6, verses 1 to 15, makikita po natin na mayroon pong utos dyan. Ito po yung third decree na tinatawag. Okay? Sa third decree po, mga kapatid, ang sabi ni King Darius, ganito gawin ninyo. Bumalik kayo sa Jerusalem. Ito po ay sila Ezra, Zerubbabel, at saka si Haggai. Sila na po yung mga propeta sa panahong yun. Sabi ni King Darius, sige, total, makitigas ang ulo ng mga Hudyo. Ganito ang gawin natin. Yung mga gustong pumunta doon sa
Jerusalem at mag-rebuild. Mag-rebuild kayo. Okay? Magtayo kayo ng templo niyo. Doon sa mga hahadlang, doon sa mga hindi sa aanib o hindi susunod dito sa decree na ito, patayin. And it was so, mga kapatid. Sa tulong ni Zerubbabel, si Zerubbabel po ay governor ng Medo-Persia. Okay? Governor ng Medo-Persia, pero nakabase para doon sa mga Hudyo. So si Zerubbabel ay nagsimula ngang patayo, mga kapatid. And ang ginawa nila, sa isang kamay nila ay mayroong hammer at sa kabilang kamay ay mayroon pong sword. Remember the story? So ganun po, no, yung anak ko po ay sasabi niya sa akin, espada, so sword daw po. So dalawa po yung hawak nila. Hindi literal na hawak nila lagi po yun, ha. Pinapakita lang po na meron sila sa kabilang kamay ay meron silang hawak na martilyo at sa kabilang kamay ay espada or sword. Gagawa sila, pupukpok gamit yung hammer, pero doon sa mga tao na ayaw sumunod, patayin. So there is a death decree sa pagtatayo ng ikalawang templo, mga kapatid. So tingnan po natin dito. Balikan po natin yung atin pong chart. Papakita ko po sa inyo yung chart ulit. So bibilugan ko po yung in yellow, yun pong first, second, and third decree. Okay? Sunod-sunod po siya. Ayan. Okay. So, yun po mga passages, mga kapatid, better to read it. Okay? Kapag kayo po ay mag-aaral, isisend ko po itong PowerPoint nito. Basahin po ninyo yung mga passages na nandyan po para mas madali po ninyo siyang manamnam. Okay? Now, yun pong in yellow. Nakita po ninyo yung fallen worship in Babylon. Tapos, Cyrus decreed to have true worship. Tapos, second decree, sabi niya, go ye, sige pumunta na kayo. Yun yung second decree to build the temple. Pero yung ikatlo, yun po nakalagay sa taas, sa ibabaw, second temple, dyan sa ikatlo, mga kapatid, na decree, dyan lang po na itatag yun pong ikalawang templo. Kaya lang, nalungkot po yung maraming mga Hudyo. Kasi nung makita po nila yun pong Jerusalem, yung bagong gawang Jerusalem, mga kapatid, nagsiluha sila. Nagsiiyakan sila. Doon sa mga tao nakakita doon sa unang templo ni King Solomon. Kasi yung kay King Solomon, napakaganda, nagniningning, pero itong ikalawang templo, mga kapatid, ay wala masyadong ningning. Kasi normal na bato lang ang ginamit. Mga kapatid, hindi siya kumikislap, hindi siya kumikinang. Hindi po ganun kayabong, hindi ganun kayaman dahil wala pong mga ginto. Sa panahon po noon ni wala pong ganun karaming ginto, I mean. Sa panahon po kasi ng unang templo, mga kapatid, purong ginto, marami sa loob. Kandilero, ginto, 10 piraso. Mga leon, 10 piraso din. Sa loob ng templo, nakahilera. Grabe po yung templo ni King Solomon, mga kapatid. Kaya nung nabuo po yung ikalawang templo, nag-iyakan po yung doon sa mga nakakita, doon sa unang templo. Grabing iyak nila. So iyak sila lang iyak. Nagtataka sila, bakit kayo umiiyak? Tinayo na nga yung templo ninyo para kayo makapagsamba. Bakit kayo umiiyak? Yan ang dahilan nun. Dahil nakita nila na iba yung templo at mas maganda yung unang templo. Pero may prophecy po, mga kapatid. May prophecy po dito sa atin pong kalagitnaan. Sa Haggai chapter 2, mga kapatid, verse 2, 7, and 9. Gusto ko po yan basahin. Hindi ko po yan lalagpasan.
Okay? Hagay. Ayoko pong lagpasan yan mga kapatid kasi may point po dyan na napakaganda para sa ikalawang templo. Hagay. Hagay. Okay. Hagay chapter 2 verse 3. Okay. 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 So, dito tayo sa verse 3 muna. Sabi diyan, sino sa inyo ang hanggang ngayon ay buhay pa doon sa mga nakakita ng unang kalwalhatian ng unang templo? And how do you see it now? So, pinagkumpara nila yung unang templo at saka yung ikalawang templo. Sabi niya, is it not in your eyes in comparison of it as nothing? Hindi ba kung nakitingnan niyo mabuti yan, hindi ba mas pangit yan kaysa dun sa unang templo na nakita niyo? Di ba mas pangit yan? Tingnan po ninyo mga kapatid, amazing yan. Dito tayo sa next verse. Sa next verse, verse 7. Tingnan po niyo sa verse 7 mga kapatid. Okay. Sa verse 7, ito pong nangyari. Tapos babasa tayo, lalagpasan natin punta tayo sa verse 9. And I will shake all nations, and the desire of all nations shall come, and I will fill this house with glory, saith the Lord of hosts. So paano, sabi niya, ang pangako nila Joshua at nila Zerubbabel, bagamat yung unang templo ay napakaganda, ikukumpara mo sa ikalawang templo na hindi man lang nagniningning. Sabing ganun. Pero, pagmasdan ninyo, magkakaroon ng pagyanig ang mga bansa at nanaisin, yan po ninyo mga kapatid nanaisin ng mga bansa na pumunta dito sa ikalawang templo nito. Bakit? Dahil pupunuin ko ng kalwalhatian ang templong ito. Ito yung second temple. Mga kapatid, bakit kaya? Tinan po natin sa verse 9. Bakit? Ito po. Mas maluwalhati po mga kapatid, ito pong ikalawang templo. Bakit? Sabi po rito, the glory of this latter house, ito pong second temple, shall be greater than the former, than all the former. Mas magiging, yung glory nitong ikalawang templo ay mas magiging dakila kesa doon sa unang templo. Bakit? Saith the Lord of hosts. And in this place will I give peace, saith the Lord of hosts. Mga kapatid, alam po ba ninyo kung bakit? Because this is the temple, the second temple, is where Jesus reside. Reside and exist. Mga kapatid, ito pong ikalawang templo, yan po yung templong inabutan ni Jesus Christ. Okay? Yan po yung, kaya po mas malaki yung, mas dakila yung kalulhatian, bagamat pangit, hindi ganun kaganda yung templong yan, pero yan po ay naging dakila na templo. Anong dahilan? Dahil yan ang inabutan, dyan pinanganak si Jesus Christ na siyang naging manunubos ng sangkatauhan. That is the second temple. Kaya mas dakila, mga kapatid, itong ikalawang templo. Amazing po ang Panginoon. Now, amazing po, mga kapatid. Now, punta tayo sa huling templo natin na ating hinihintay. Okay? Dito sa huling templo natin hinihintay.
mali pong may mga mali po akong spelling. Yung antitypical ko ay Anty. Okay. There you go. Dito tayo sa ikalawang second antitypical temple. Okay? So, natapos na natin yung first antitypical temple. Dito na tayo sa second antitypical temple. Dito na po tayo. Papakita ko po sa inyo. Okay. Dito na po tayo mga kapatid. Bago natin basahin yung nandyan. Okay. Okay. Yan. Diyan po tayo sa yellow, nakadilaw. Okay? Diyan po tayo sa nakadilaw. Okay. Unang decree, ikalawang decree, at ikatlong decree, mga kapatid. Sa ating period, hindi na po decree ang gagamitin natin. 3 messages. 3 decrees, 4 messages. And we will be closing very, very soon, mga kapatid. Now, 3 messages of the revelation of the true worship after the fall of antitypical Babylon. So nakita po ninyo yung pong antitypical Babylon, yun po yung fall of the Roman Empire, yung Papal Rome in 1798. Now, para maibalik po yung pong true worship, nagpadala po ang Panginoon ng mensahe patungkol po sa tamang pagsamba. Paano yung tamang pagsamba? Sa araw ng Sabat. Remember, the Roman Empire or yung antitypical Babylon, which is the Roman Empire, ay sinira yun pong worship ng Sabat. Okay? Tapos pinalitan nila ng araw ng linggo. Now, this time, ibabalik naman po ng Panginoon, mga kapatid, ang unang ay yung pagtamang pagsamba, which is Sabbath, Saturday. Now, sa first decree, mga kapatid, or yung first message, first decree or first message, yan ay yun pong first, second, and third angels' messages, mga kapatid. That is the threefold messages of Revelation chapter 14, verses 6 to 10. That is the first messages, first decree, first message na ginawa ng Panginoon para maibalik yun pong Sabbath. Yung tamang pagsamba ng Sabbath. Pero ano po ang nangyari, mga kapatid? Tuloy lang po natin yung chart natin, ha? Tuloy po natin yung chart natin. Okay? Itong mga passages na nandito sa slide na ito. Ano pong nangyari? Sabi ni Sister White, daily, the church is being converted to the world. So, binigay na po yung first decree o yung messages ng first, second, and third angels, pero ang church pa rin ay nako-convert sa sanlibutan. Ano pa ang ginawa ng iglesia doon po sa unang decree or unang message or unang message? Sabi ni Sister White, Testimonies for the Church, Volume 5, page 217, ano ang ginawa nila sa mensahe ni Sister White? I am filled with sadness when I think of our condition as a people. The Lord has not closed heaven to us, but our own course of continual backsliding has separated us from God. So ang nangyari pala, mga kapatid, tumatalikod ang Adventists, mga kapatid, doon po sa Panginoon. Pride, covetousness,
and love of the world have lived in the heart without fear of punishment and condemnation. Ang namumuhay na bubuhay sa kanilang sarili, mga kapatid, ang iniisip nila, wag ka, hindi mo na ako paparusahan ng Panginoon. Basta nagsisimba lang ako ng Sabado, okay na yan. No? Ganun po nangyari. So, meron silang pride, naging makasarili, tapos nagmamahal pa ng mundo. Binamahal nila ang sanlibutan. At hindi sila natakot, mga kapatid. Ni katitig, walang takot. Grievous and presumptuous sins have dwelt among us. Ito po ay nagsimula pa sa panahon ni Sister White, mga kapatid. Sabi niya, sa ating kalagitnaan, nandito yung mga masasahol na mga pagkakasala. And yet, the general opinion is that the church is flourishing. Pero ang general, yung malawakang sinasabi sa atin or opinion ng mga tao ay ang iglesia ay lumalago. At ang kapayapaan at espiritual na paglago ay nasa ating palibot na paligiran tayo ng kapayapaan. Yun po yung nangyari, mga kapatid. That is what they're thinking. Sadly, yun po yung literal na nangyari, mga kapatid. Yun po yung literal na nangyayari. Continuation sa same passage, sabi ni Sister White. Sabi niya, the church has turned back from following Christ her leader and is steadily retreating toward Egypt. So imbes na tumuloy, kasama si Kristo, magpatuloy, hindi, huminto na, mga kapatid. Papunta na siya sa sanlibutan, Ehipto. Yet, few are alarmed. Pero ilan lang yung nabahala? Kunti lang, ilan lang. Sa kanilang spiritual na kalagayan. Doubt and even disbelief of the testimonies. Tingnan po ninyo, mga kapatid, yung first decree, yung first, second, and third angels' messages, anong ginawa po? Hindi po pinaniniwalaan. Mga kapatid, sulat ni Sister White, hindi yung pinaniniwalaan. Sabi ni Sister White. At talamak po, mga kapatid, sa ating iglesia na hindi pinaniniwalaan ang sulat ni Sister White. Yan po yung nangyayari. Yan po ang nangyayari. So, ang kanilang itinuturo ang kanilang itinuturo madalas, sarili. Mga ministro na imbes na ang ituro ay si Kristo, ay itinuturo ang sarili. The testimonies are unread and unappreciated. Yung sulat ni Sister White, that is the testimonies, ay hindi na binabasa at ano ba? Unappreciated, mga kapatid. Hindi na pinapahalagahan. God has spoken to you. Ang Diyos ay tinatawagan kayo, kinakausap kayo, hinihimo kayo. Light has been shining from His Word and from the testimonies. Liwanag ay nagdinigning mula sa kanyang salita, that is the Bible, at sa mga testimonies, sulat ni Sister White. And both have been slighted and disregarded. Pareho, Biblia at saka testimonies, hindi pinahalagahan. Binabaliwala. The result is apparent in lack of purity and devotion and earnest faith among us. Yan po ang nangyari, mga kapatid. So the first decree is not actually accepted. Now, punta tayo sa second decree. So, tingnan po ninyo yung pong chart natin. The first decree was 1844. That is the first decree. Now, let us go with the second decree. Okay, let us go with the second decree. And we will be closing in two passages. Two slides, I mean. Okay. Sa second decree, mga kapatid, yan ay ginawa naman ng 1888. The second decree or the second message para sa iglesia ng Panginoon, para maibalik sana tayo sa templo, sa spiritual na templo, na katulad ng mga disciples, mga apostoles, doon sa Acts, chapter 1, 2, 3, and 4, para maibalik sana tayo sa ganung estado. Ang gusto ng Panginoon ay paliwalaan natin, una, yung kay Sister White. Pangalawa, itong 1888 message. Sa pamamagitan or yung tinatawag na Christ our righteousness.
by A.T. Jones and E.J. Wagoner. Pero anong ginawa ng Adventist? Anong ginawa ng majority ng Adventist during that time? It was rejected, mga kapatid. It was rejected. Sabi po dyan, you can read TM 80 to 91. Nandyan po yung record po anong ginawa po kay A.T. Jones at saka kay E.J. Wagoner. Pero ito lang po ang babasahin kong sa 1SM, mga kapatid. An unwillingness to yield up preconceived opinion and to accept this truth lay at the foundation of a large share of opposition manifested at Minneapolis against the Lord's message through Brethren E.J. Wagoner and A.T. Jones. So ano pong ginawa, mga kapatid pala? Nireject at kinalaban si A.T. Jones at saka si E.J. Wagoner. By exciting that opposition, Satan succeeded in shutting away from our people in a great measure the special power of the Spirit that God longed to impart to them. Tingnan po niyo mga kapatid ha, pwede na sanang ibuhos ng Panginoon ang banal na Espiritu in 1888 kung tinanggap yon mga kapatid. The Spirit that God longed to impart to them. The enemy prevented them from obtaining that efficiency which might have been theirs in carrying the truth to the world. Loud cry sana mga kapatid kung nagkataon. 1888 pa. As the apostles proclaimed it after the day of Pentecost. So kung ano yung kapangyarihan po na ginawa po mga kapatid doon sa first Pentecost, ganun din po sana sa second Pentecost. Ito po yung ikalawang Pentecost sana hinihintay natin. Nangyari na sana yan sa panahon pa ni A.T. Jones or noong 1888, mga kapatid. Mangyayari na sana yan. Pero dahil sa nireject, binawi ng Panginoon. Sabi niya, the light that is to lighten the whole earth with His glory was resisted. Mga kapatid, yun sanang Revelation 18. Revelation 18, mga kapatid, na message. Tapos na sana yung gawain. 1888 pa, kung tinanggap lang. Pero ano nangyari? It was resisted. And by the action of our own brethren, sino daw po ang gumawa na yun? Sarili nating mga kapatid. Has been in a great degree kept away from the world. Imbes na dalhin ang mensahe sa sanlibutan, hindi. Dahil ni-reject na po yung mensahe. Second decree, lumipas na. Now, doon tayo sa third decree, mga kapatid. Last slide. Last slide. The third message or decree with a death decree, mga kapatid. So, ito yung ikatlong decree or ikatlong mensahe na ibinigay ng Panginoon sa kanyang iglesia. At ito po ay meron pong death decree or yung tinatawag po natin na Ezekiel 9. The Revelation 18:1 message. Now, the angel, dito po tayo sa Great Controversy. Pwede nyo, dito, sorry, Last Day Events, page 207. Kinote lang po ng Last Day Events. Itong babasahin po natin sa Great Controversy, page 611 and 612. The angel who unites the proclamation of the third angel's message is to lighten the earth with his glory. Remember, kanina binasa natin, it was resisted ng 1888. Pero, babalik yan. Sabi ko ito, a work of worldwide extent and unwanted power is here foretold. Servants of God with their faces lighted up and shining with glory, consecration will hasten from place to place to proclaim the message from heaven by thousands of voices all over the earth. The warning will be given. This is the loud cry, mga kapatid. Now, the message of the angel following the third is now to be given to all parts of the world. It is to be the harvest message, and the whole earth will be lighted with
the glory of God. Mga kapatid, kung nangyari lang sana nung 1888, tinanggap lang sana, di na sana tayo umabot sa ganito. Pero ngayon sa huling mensahe, katulad ng unang templo, naalala nyo yung sa type, di ba? May unang templo at may ikalawang templo. Sa ikalawang templo, mga kapatid, may death decree. Ganun din po sa ikalawang second spiritual temple, may death decree. Yan po yung daladalang mensahe ng God. When the storm of persecution really breaks us, then the message of the third angel swelled to a loud cry, and the whole earth will be lightened with its glory. By the death decree, mga kapatid, it will result in the work prospering through prophesying of Sister Ellen G. White and Brother V.T. Houteff, and the work being finished. So mga kapatid, this death decree is actually the message of judgment for the living. Ezekiel 9, mga kapatid. This is the second decree. Sorry, the third decree, mga kapatid. No. There is no loud cry in the church. Sister Flory, there is no loud cry in the church. The Rad teaches that there is no loud cry in the church. Now, I will answering that really soon, Sister Flory, in a more detailed manner. Now, in the closing, mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng lagyan ko lang po ng bilang. Okay? 1. Sorry. Undo. 1, 2, 3. Okay. So the first, second, and third decree, mga kapatid, sa antitype, bago natin matamasa, bago tayo makarating doon po sa templo ng Panginoon na walang dungis, mga kapatid, it will be, and it must be, and it should be, mga kapatid, yung 1929 message, the Rad's message, mga kapatid. This is the last work, the last message, mga kapatid, that will purify and will slaughter those who will disobey. Katulad ng unang templo, mga kapatid, yung ikalawang second temple, doon sa type natin, mga kapatid, may death decree sa pamamagitan ni King Darius. So wag po nating sabihin na hindi po matutupad ito pong ikalawang templo. Spiritual na templo, mga kapatid. It will be more powerful. Ito po yung tinatawag natin na Pentecost. Ikalawang Pentecost. The second Pentecost. Kung makapangyarihan ng unang Pentecost, mga kapatid, ito mas magiging makapangyarihan pa. So in our conclusion, mga kapatid, conclusion. The second section of the Christian Church, Purified Seventh-day Adventist Church, will exceed the first in glory, for they obtain the fullness of Christ. So bakit mas magiging maluwalhati itong ikalawang templo, ikalawang antitypical temple, kaysa doon sa unang templo na binuo doon sa panahon ng mga Christian Church? Bakit? Dahil sa 144,000, mga kapatid, mafo-full or makikita yung pong kabuuan ng pagkatao ni Kristo. Then shall the purpose of God to His church be accomplished. Doon po mangyayari ang templo ng Panginoon, ang kanyang iglesia ay matutupad or tutuparin ng kanyang iglesia ang panukala ng Diyos para sa kanya. Mga kapatid, we are now in the last message. We are now in the 1929 message, the death decree message, mga kapatid. And we cannot just go round and find another one, another message to listen to, mga kapatid. Okay, so for the benefit of many,
Meron bang loud cry sa loob ng church? Mga kapatid, the answer is no. There is no loud cry in the church, mga kapatid. Loud cry only happens for the world. Okay? Only be given for the world. Kasi kung magla-loud cry tayo sa loob ng church, then papalabasin natin sila sa church. Okay? Now, ano meron po tayo mga kapatid? This is what we have in the church. Big difference. Sorry. Isaiah. Very good. Very good, Sister Grace. Sa loob po ng church, Sister Flory, ay wala pong loud cry. Ito pong sinabi ng inspiration. Isaiah 58 verse 1. A very familiar text among non-believers. Very familiar text. Ang sabi po nito, cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet, and show my people their transgression, and the house of Jacob their sins. This is the message for the church. Now, punta tayo sa Revelation para mas makita po natin. Punta tayo sa Revelation. Revelation chapter 7, mga kapatid. This is again for the church. Revelation chapter 7, verse 3 and 4. Sorry, just 3. Okay. Oh, no. 2 and 3. 2 and 3. Yan pong period na yan ay meron din pong kapareho yan sa Revelation chapter 7. Hindi yan loud cry. Ito po sinabi. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. And he cried with a loud voice, not loud cry, to the 4 angels whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, hurt not the earth, neither the sea nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. So this is the message in the church. Punta tayo sa Revelation chapter 14 para madagdagan po natin. Revelation 14. Revelation 14 para po verse 15. And another angel come out. Mga kapatid, this is cry aloud, mga kapatid. And another angel came out of the temple crying with a loud voice to him that sat on the cloud, thrust in thy sickle. This is the harvest in the church. Thrust in thy sickle and reap, for the time is come for thee to reap, for the harvest of the earth is ripe. That is crying with a loud voice or crying aloud. Now, ano naman yung loud cry, sister? Saan natin makikita yung loud cry? Dito tayo sa Revelation chapter 14. Go with Revelation 14, verse 18. This is for the church. This is for the world. And another angel came out from the altar, which had power over fire, and cried with a loud cry. So nakita po ninyo, crying with a loud voice. Ito pong ating binabasa ngayon, with a loud cry. These are two different things. So, for church, yan, para mas clear, for church, for the world. Ayan. So, Revelation 14:15 is harvest for the church, and Revelation 14:18 is harvest for the world. So, Sister Flory, there is no such thing as loud cry in the church. We have cry aloud in the church. So, yan po yung ikuha natin. So, in closing mga kapatid, sana naintindihan po natin na tayo po, ang hinihintay na lang po natin ay yung huling templo. At
nandito na po kasi tayo sa ikatlong decree. We are now in the period of the third decree, that is the 1929 message. The 1929 message. We are in that last part. So it's either we will accept it or leave it. Accept and leave, or leave leave it and die. Yan lang po mga kapatid. So, if you have some clarifications, let us open. Sorry. Let us close first. Would like to ask Sister Jen to lead us in prayer. Sister Jen. Okay po, tayo po ay manalangin. Banal po naming Ama na sa taas-taasan ng mga langit, sa oras na po ito ay kami ay nagpapasalamat sa pagbibigay sa bawat isa sa amin ng understanding sa mga punto na aming narinig ngayong gabi tungkol sa mga precious truth about the prophecy, the history, at salamat po sa iyong alagad na si Brother Tera na bibigay po sa amin ng study ngayong gabi, at nagpapasalamat din po kami sa Sabat na ito na kami ay iyong binigyan ng mga blessings, kalusugan at sound mind, at nawa po ay pagpatuloy po ang pag-bless sa amin hanggang bukas na kami ay makapag-keep sa iyong Sabbath holy, and keep us away from any temptations. Help us to stand in our faith, to be strong and to fight the battles in life. Forgive us all our sins, O Lord, for we are weak, sinful, and sometimes we are tempted. But Lord, help us to be steadfast, to reflect your character, especially the character of Christ, by exemplifying the 22 traits of character for us to be fit for your spiritual kingdom, Lord. We cannot do anything without your grace and without your help. So we need you, Lord, to please just be with us always. May your Holy Spirit be with us in every step that we take. Bless all of us, Lord, and especially those who are laboring for your kingdom, and help us also become the instrument for your kingdom, Lord. Thank you for hearing all our prayers. All this we ask in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen. Thank you so much. Amen. Okay. If you have some clarifications, please, you may raise, at yun kung kailangan pong mag-rest, you may rest as well po. Okay? So, okay, so I sent you the PowerPoint. You can just download it and pwede nyo pong pag-aralan sa inyo pong sariling mga oras. Okay, so any clarifications mga kapatid? So tandaan lang po natin, sundan nyo lang po yung linya or yung pong upper part at saka yung lower part. Okay? Pag tinignan nyo po roon, meron na pong mga hint doon. Maalala na ninyo yung unang templo, sino ang gumawa, sino ang sumira, kailan. So nandun po sa mga slides.
sa chart. Pagkatapos, pinatawag ng Panginoon si Cyrus. Pagkatapos, hindi natupad yung decree ni Cyrus. Pinadala ng Panginoon si King Darius para tumupad, pero hindi pa rin nangyari. Nagkaroon ulit ng panibagong decree. This time, the last is to have the second, also to have the death decree kasama. Pagkatapos noon, na-establish yun pong ikalawang templo, na yun yung inabutan ni Jesus Christ. Mas pangit yung ikalawang templo kaysa sa unang templo, pero bagamat mas pangit, yung ikalawang templo ay naging mas luwalhati or mas glorified dahil si Jesus Christ ay nandoon. Okay? So, yun yung inabutan ni Jesus Christ, yung ikalawang templo. Now, sa spiritual temple naman, sa antitype, ang unang spiritual temple ay yung pong sa disciples, sa apostles. The Christian Church, sila ay giniba, sinira sa pamamagitan ng Roman Empire, Papal Rome, at dumanas ng persecution, pagpapatay, at pagbabago ng pagsamba simula sa Sabado papunta ng Linggo. Yan ay ginawa lahat ng Papal power or Papal Rome. Pero sa pamamagitan ng Reformers, ay sinira, winasak yun pong, pinabagsak yun pong Roman Empire. And in 1888 ay nagpadala ang Panginoon ng mensahe patungkol sa pagbabalik ng tamang pagsamba. Yun ay sa panahon ni Sister White. Kaso ni-reject, maraming nag-reject at nire-reject si Sister White, pinagtapon kung saan-saan. Nagpadala ulit ng ang Panginoon ng panibagong mensahe. The second decree, 1888 message, pero ni-reject din fully ng ating denomination in 1890 especially. Now, after 40 years, ay nagpadala ulit ng Panginoon ng panibagong mensahero. Meron pa rin merong death decree. Pero this time, mga kapatid, ni-reject pa rin yung pong mensahe. Pero this time, it will surely be victorious. Dahil sinauna sa type, mga kapatid, natatag yung first temple. Yung yung second temple. Dito rin sa atin, matatatag din po, Panginoon, mga kapatid, yun pong ikalawang spiritual na temple. Whether you believe it or not, it will surely will be accomplished. So kahit ano pong gawin natin, hindi po yan magbabago. Tumatagal ang panahon, yes, matagal ang panahon, 1929, anong year na ngayon? Magwa 100 years na, mga kapatid, yung mensahe. Kasi ilang taon na lang, 6 years na lang, in 6 years time, 100 years na, yun pong mensahe. But, for sure, the Lord is going to bless us and fulfill the prophecies recorded in the scripture, mga kapatid. We will have that spiritual temple, the second spiritual temple, the most glorious church the world will ever see. Okay? So, yun po yung pinakamabilis na konklusyon doon po sa pagkasunod-sunod ng mga templo. Okay, so if none, kung wala na po tayong dagdag or clarifications, then we may go and rest, mga kapatid. And kung meron po kayong dagdag na question, kung meron kayong gustong idagdag din, please you may also raise, mga kapatid. Okay? So I suppose none. Wala pong salita, then we may now take our rest, and may your Sabbath, you will have a blessed Sabbath from now and till tomorrow. Pagpalain po kayo, mga kapatid. Thank you po, Brother Terra.